Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Taon-taon 70 bilyong dolyar ang halagang naaangkat ng trafficking. Kabilang na riyan ang mga kababaihang nasasadlak sa prostitusyon sa buong mundo. Sa Pilipinas, dahil sa batas man ang Republic Act 9262 na naglalayo mga laga sa karapatan ng mga kababaihan, lantaran pa rin silang inaabuso. Sa magpapatuloy ng ating steering tumututok sa mga pangako ng ating Pangulo at sa mga isyu ng ating bayan, samahan niyo kung sundan ang mga umaalingaso na kwento ng mga babaeng palit kalakal. Pag-process na delikado sa ating kalsugan. Ang ganitong tagpo, bulgar ang nagaganap sa isang kalye sa Tondo. Kasi mga lalaki dyan, maraming galit sa laman dyan. Pag nakita ka nila, pagka sexy suot mo, yayayain ka nila. Ang mga babaeng ito, parang mga asong nagtatakunan, para lang mailako ang sarili. Talagang gano'n kasi trabaho namin, bastusin eh. Kaya siyempre, alam nila, bastusin na nga kami. Kaya binabastos na kami lalo. Harap-harapang bastusan, walang hiya-hiyang kalakalan ng laman. Ako kasapin namin sila, lalandi-landiin namin sila. Tapos hanggang sa bumigay sila, saka kami yayayain. Ano ba gusto mo sa akin? May gusto mo bayad mo sa amin? Pwede na yung kalakal na ibibenta namin. Sabi, sige ba? Itinuturing na isa sa pinakamatandang propesyon ang prostitusyon sa buong mundo. Pero mukhang sukdulan na ang kalakaran na ito. Lalo na't may nakilala kaming isang tropa na ang kapalit ng panandaliang aliw ay basura. Sa isang tambakan sa Maynila, ang basura hindi lamang pantawid gutom. Sagot din sa tawag ng laman. At pagsapit ng gabi, hudyat na ng labasan ng mga kalapati. Nakilala namin si Osang, isa sa mga babaeng namumukadkad ang ganda, pagsapit ng dilim. Bago umalis, naliligo ako. Saka number one talaga yung kailangan mo talaga mag-makeup para pampatukan ka sa labas. Number one, marami rin kami na ibinugmukin sa labas. Kailangan bago ako lumabas ng bahay, maayos ka, nakabihis ka, at bagong paligo ka. Kasi sinasabi ng customer, kilala na namin, tikman na namin yun. Yun, okay lang sa amin yun. Hindi ikinahihiya ni Osang nang hanap buhay niya ay ang pagpaprostitute. Ginagawa ko na naman ito para sa anak ko kasi may anak ako 3 buwan. Wala naman ako susuporta. Ay ginagawa ko ito para sa mga magulang. Kasi nangungupahan lang kami. Number one, maraming bayaran sa bahay. Tubig, ilaw. Kaya naobliga akong lumakad sa gabi. Bukod sa pagiging single mother, breadwinner ng pamilya si Osang. Hindi pa alam ng pamilya niya na ang pinagkakakitaan niya ang magbenta ng laman.
Alam lang ng mama pagdating sa gabi, matambay lang kami dyan sa labas. Saka pag ako na may susuporta sa akin. Kaya sinasabi ko sa mama ko, inabangan ko lang sugar daddy ko sa labas. Kasi may bigyan ng pera. Pero hindi alam ng mama ko na ganun diskarte ko. Hindi namimili ng customer si Osang. Basta may pambayad, handa siyang ipagamit ang kanyang katawan. Pag nakikita na namin sila, sa mata na lang. At merong customer na nakikita kami, pinakausap kami sakali. Hoy, mamaya pala ko ulit sa akin labas ulit tayo. Basta dire-diretso lang kami, kahit naririnig namin, dire-diretso na lang. Hindi sinasalubong pa namin sila kausapin, hindi kasi nahihiya rin kami. At dahil ang karaniwang trabaho ng mga lalaki dito ay pagiging basurero, ang sinisingli Osang sa mga parokyano, basurang kalakal. Yung palit kalakal na pag gustong gumamit ng lalaki, tapos ay ipapalit nila sa'yo yung mga nakuha nila para magkaroon ka ng kalakal mo sarili. Pag magkaroon ka ng kalakal, ibibenta mo para maging pera. Kumikita naman din po. Kasi yung pag binenta mo yung kalakal, maabot ng 200 plus. Pwede kung marami, naabot ng 300. Galing man sa tambakan ng customer at nanlilimahid pa ng basura, wala nang alte-alte si Osang, basta magkapera. Okay lang sa amin yun. Kasi sanay na kami sa ganun eh. Pagkatapos namin magkakala kami nagpunas ng katawan. Kasi nila naman kasing hotel dito para maligo kayo. Kasi lang kasi baraks lang dito. Kahit sa ibabaw ng rep, pwede kayo kahit sa ibabaw ng basura, pwede sabi sa pil lang. Dahil walang pakundangan sa pakikipagtalik sa mga lalaki, madalas nakukutsa si Osang na may STD. Masakit sa amin yung pagsabihan kami na, ay baka may sakit na yan, hirap na, baka mahawa tayo dyan, kasi bati ka na dito yan. Kaya sinasagot namin. Sabi ko pag sinasabihan kami ganun, sabi ko ganun, hoy, tikman nyo muna kayo bago nyo ay pagsabihan ng ganyan para malaman namin. Dahil katawan niya ang puhunan, bago dumiretso ng tagpuan, bumibili siya ng panlaban sa sakit. Bilan niya po. Amoxicillin. Ang tanging proteksyon niya, kapsu-kapsula ng antibiotic. At saan niyo ba natutunan na yan yung gamot para hindi ka magsikip? Sabi ng doktor para hindi ka hawaan ng mga sakit na lalaki, kasi antibiotics. Pero nang tinanong namin siya uli, inamin ni Osang na hindi pa niya naranasang magpa-check up. Mahinisip ko rin pagka tapos namin, mahinisip parang baka may magkasakit ako. Tamaan nila ako ng sakit, meron akong lalaki magkatagpo na meron sakit sa akin pumasok. Kaya nahinisip ko sa sarili ko. Kaya sabi ko gano'n, parang gusto ko magpa-check up. Kasi nahihiya talaga ako pagkapato ng center. Gusto ko lang magpa-check up, pumapasok ko ng center. Malabas din agad ako eh. Kasi nahihiya ako. Ngayong gabi, isa lang ang punteriya ni Osang. Hindi namin nahanap ng pogi o ano. Kasi meron siyang alakal pwede na sa amin. Yung masipag siya, kasi pag merong lalaki na magaling mga lalaki, magdamag siya ng uwa, naabot siya ng umaga. Kahit anong dyan, basta merong kalakal na marami, tatanggap na namin. Kasi yun ang binabayad sa amin. Ang nakasusulasok na amoy ng basura, halimuyak na ng salapi para sa kanya. Pag binenta mo yung kalakal, iipunin mo yun, totally mag-aabang ka pa ng iba. Tapos yung iba, binibigay sa amin sa yung pinagbenta nila ng kalakal, yung dapat ibigay nila sa asawa nila. Mauobligay sila gumamit sa ibang babae para maibigay nila sa amin yung ano namin. Kasing rumiman ng mga tira-tirang basura ang tingin ng iba sa kanya. Kailanman hindi raw niya pinandirihan ang katawan. Okay sa amin yun, kahit na gano'n sa amin. At least hindi kami dito nakakaw, at nagbibenta kami ng laman. At least ayos naman yung pag-aaral namin. Hindi kasi marami kasi dito pa babae, nagnanakaw para magkapera lang. Ba't kailangan pa magnakaw? Hindi maghanap ka ng lalaki para magkapera ka. Ang dali lang. Susnood. Kung si Osang, basura ang kapalit ng kanyang puri. Ang kasama niyang si Vona, sopas lang. Hindi man ako humingi. Sila nga nagbibigay. Bigyan nila ako ng, minsan, bigyan ako sopas. Tapos, bigyan pa ako ng 50. Ganyan. 50, 100. Minsan, sopas ang talaga permis. Sa pagbabalik ng Under Special Investigation.